Magandang gabi mga kababayan at eto na nga pag-usapan na po natin ang mga may init na issue sa lipunan, lalong-lalo na po yung mga nangyayaring banatan. Warning shot dito sa Senado. Grabe ho ah. Alam nyo mga kababayan, naubos po ang tissue sa mga convenience store sa Pilipinas ngayon. Bakit ho kanyo? Iyak po ng iyak yung mga Duterte haters dahil po sa hindi ho nila naagaw ang kapangyarihan sa Senado. Nakaba! Buti nga sa inyo mga animal kayo. Hindi kasi itong nakaraang araw, kita nyo naman di ba yung nangyayari, bulong-bulungan ha. Alam naman natin, umiyak yung minority, lalong-lalo na ho ito si Lacson at saka ito si Soto, yung mag-boyfriend na yun ha. O, ulitin ko lang ha, pag mag-boyfriend, ibig sabihin hindi mo mag-jowa ha. Ibig sabihin po, magkaibigang lalaki, boyfriend. Okay? Etong dalawang mag-boyfriend na to, mukhang iyak ng iyak dahil nung mantakin mo ha, nilulusob na, inaatake na. O, nilusob na ng mga animal. Ang NBI, nilusob na itong Senado. And yet, etong si Soto, ang iyak niya sa social media ay, bakit ako binabato? Bakit nagagalit sa akin ng taong bayan? Alam mo bakit shock na shock sila dyan? Hindi, alam mo, ito simpleng ano lang ho ito paliwanag. Bakit shock na shock sila dyan? Kasi all along, akala nila tuwang-tuwa ang mga Pilipino sa kanila. Kasi alam mo, sabi ko sa inyo, sa social media po, yan, nagsa-social media po yung mga yan. Baka akala ninyo, hindi nagtitingin-tingin sa social media. Ang algorithm, yung lumalabas sa yung mga video o sa newsfeed mo, mga lumalabas sa iyo, ang tawag dyan, algorithm. Yung algorithm sa iyo, ang nilalabas dyan ay yung iyong mga pabor o yung mga gusto mo o yung mga pinanunood mo. So halimbawa, kung ikaw ay pinklawan at madalas kang manood sa kay Baklang Palsis o di kaya sa mga iba pang baklang ano dyan, tawag dito, yung analyst, yan at lalabas sa'yo. So akala mo, all along, tama ka. Kasi pare-pareho kayo ng nakikita at napapanood. Di ba? Kaya tuloy, feeling mo tama ka. Ako nga kaya paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, kahit sa mga kasamahan ko sa Banatero, sinasabi ko, wag lang nyo panoorin yung kapwa ninyo vlogger na Duterte vlogger o Duterte vloggers, wag ganun. Dapat matuto tayong manood sa argumento ng iba para makita natin at bukas tayo, sino ba talaga ang tama? Ano ba ang kanilang argument? Ano ba yung kanilang pananaw? Dapat pinanunood natin yan. Ang problema dito sa mga senador natin, nakala nila tuwan-tuwa ang taong bayan sa kanila. The reality is, galit na ang taong bayan sa inyo. So, bantakin mo to si Soto, iyak ng iyak, nung nabato lang daw siya ng tubig, wala daw ginagawa yung mga pulis. Ang corny mo, Soto. Pero dahil nga po dyan, may tangkaho silang agawin muli ang Senado sa leadership ng Senado. At kitang-kita naman natin dahil doon, ladies and gentlemen, people in the house. Ito isipin mo na mabuti ito. Si Bato, inamin niya na. Noon pa lang, as a matter of fact, I was there when he was being interviewed by social media blogger na nasa labas ng Senado. I was there inside the room at nag-uusap kami at sinabi niya na ang dahilan kung bakit siya pumunta sa Senado at napalusob siya sa Senado ay dahil sa gusto ng change of leadership. Ang bilang po kasi is majority. Ibig sabihin naman natin na majority, kailangan higit sa 12. Tama, mali. Kaya nga majority kasi 24 sila eh. So kung higit sa 12, ilan yun? 13. Ganun lang kasimple yun, di ba? Kasi minsan marami sa kababayan natin nalilito. Ano ba ibig sabihin niya majority? Ano ba ibig sabihin niya minority? Majority,
Ibig sabihin, kayo yung pinakamaraming boto. So sa inyo ngayon yung leadership ng Senado. Majority tawag dyan. Kung matatandaan natin, ang dating minority o yung team na nasa kila Cayetano, ilan lang ho sila. Wala ho dyan si Loren at yung dalawang magkapatid na Villar, nandun ho sa kabila. So kung lumipat man yung dalawa, yung magkapatid na Villar at saka si Loren, kulang pa rin. Ang mangyayari, 11 versus 11. Hindi, wait. Dali to ako. Kulang pa rin siya. Kaya kailangan yung presensya ni Bato. So kaya pumunta si Bato doon. Nakukuha niyo yung picture? So talagang deal breaker yung ginawa ni Bato para mabago ang Senate. Bakit? Dahil lang ba sa kapangyarihan? Hindi po. Ipaliwanag lang ho natin. Baka kasi akala ng iba dyan, agawan lang ito ng kapangyarihan. Hindi po. Kasi kung makikita natin, ang pinaka-pinustrate ng karamihan ng mga Pilipino, hindi lang po Duterte supporter Ang frustration ng karamihang Pilipino sa Senado ay yung Blue Ribbon Committee wala pang konklusyon hanggang ngayon. ICI nag-conclude na lahat po ng nakikita nating demandahang nagaganap tumuturo kay Romualdez. Pero ang Senado, wala. Walang ending. At ang ending pa, gusto pa pumirma nito ni Lacson at nagmamagaling din ito si Soto na papirmahin ng partial report ng Blue Ribbon. So, isa yan sa mga kinagagalit ng mga Pilipino. Dahil habang tayo, we all know, lahat na ng Pilipino, alam na kung sino ang mastermind ng flood control controversy na ito. And yet, etong si Lacson, parang kumukuya-kuya-kuy lang. Wala na nga tayong makitang hustisya. Kasi pinilit nilang patayin yung apoy. Paano? Unti-unti, pinagbintangan si Escudero, pinagbintangan si Revilla, baka malay mo mapatay na yung apoy. Yun yung iniisip nila Pag ito mga to na nabintangan natin, nakulong pa natin si Revilla, mapapatay na nito apoy. Hindi nangyari yun. Palpak sila doon sa propaganda na yun. Ano nangyari yan? Hinihingi pa ng taong bayan ang ulo ni Romualdez at ni Marcos. Bakit? Kasi it's really obvious, hindi naman mangyayari yung ghost flood control without the leadership of the Congress or the House and the leadership, the implementor, which is the President. Hanggang nagkaroon na ng bulilyaso, meron pang sumingit pa yung issue ng extortion, di umano ni Franco Mabanta at ng PGMN, hanggang akala nila matatapawan na itong mga pangyayari na ito. Wala. Hindi ho na yung tao nagagalit pa rin sa Senado kasi yun yung inaasahan Yun po talaga ang dahilan kung bakit si Bato nag-appear sa Senate. Change of leadership. Ano itong mga NBI na ito? Diba? Meron tayong maririnig dyan. NBI, etong daw, paulit-ulit nila sinasabi, valid warrant. Okay? Valid warrant. Paulit-ulit nila sinasabi yan. Pero may ipapakita ko sa inyo para mas maunawaan natin. Yung sinasabi nilang valid warrant. Okay? Napaka-importanting maunawaan natin ito. Dahil ito po naglabasan din sa social media. At grabe ho, sabi ko nga, ganito ho kagarapal etong di umanong valid warrant nila. Ayan, papakita ko sa inyo. Ito po ay nanggaling po kay Mark Lopez. Ayan nakikita niyo yan? Yung secret arrest warrant shown by Trillanes at around 4:49. At yung real warrant na makikita nyo sa website
ng ICC. Nakikita ninyo. Iba yung number. Ito yung nirelease ng pre-trial chamber. Nirelease ito. Nakikita ninyo, magkakaiba yung details. Magkaiba yung numero nung kakapansinin ninyo, tinatakpan. Alam mo yung mga magikero, ako nanonood po ako. Sorry nanonood ako sa TikTok ng mga mga tutorial ng mga magikero kung paano nila dinadivert para yung visual ng tao ay ma-divert at hindi makita ko ano yung tinatakpan. Ito, tinatakpan yung nasa kanan. Sino may hawak niyan? Kilala nyo na. Tinatakpan yung numero. Ibang-iba yung numero, ibang-iba din yung dokumento mismo. Kung makikita ninyo, wala hong logo. Yung kanya may logo. Ganyan yung mga Ganyan yung mga pagka punong-puno ng sticker ang kotse. Nakita ko nga, may nakita nga akong kotse, punong-puno siya ng sticker. Lahat ata ng sticker nandun. PNP, NBI, DOTR, LTO. Sabi ko, hindi ka na mahuhuli niyan talaga. Kahit siguro bumangga ka. Yung mga ganon, pag mga ganon punong-puno ng sticker, punong-puno ng logo sa kotse, alam mo na, alam mo nang bogus yun. Ito, parang ganyan, may logo pa sa kanan. Halatang halata na peke. Yan ay lumabas ulitin ko. Yan po yung lumabas kay Mark Lopez. Senior niya po yan, kaya din nating ipinakita dito. Diyan pa lang, abay tila. Alleged may problema na doon sa nilabas. Di umano ni Trillanes. Di ba? So, yung kanilang paulit-ulit na sinasabing valid warrant. In the first place, kahit nga po si Remulla sinasabi na hindi nga, wala pa hong warrant. At even si Torre, nakita ko rin. Sabi niya, ano ba ang pinagkaiba nung kay Matibag at pag-aresto ni Matibag at yung kanya? Siya nga mismo, sinabi niya, yung kasi sa kanya, dumaan daw ito sa, doon sa, nakalimutan ko na exact name. Wait up. Nasa dulo ng aking dila. Basahin nyo na lang. Hindi, yung kakainis pag nakalimutan mong bigla, yung mga ganyang bagay. Alam mo, anong tawag mo dyan? Sign of being cute. Ay, hindi. Sign of aging. Basta isulat nyo na lang dyan kung maalala nyo, nagsisimula sa letrang P. Hindi protocol anong tawag mo doon? Yung, yan mali, hindi pala P. Kasi Paul Interpol. Letter P, hayop ka, animal ka. Sa letter I, diba may Interpol notice daw. Sabi ni Torre, yung akin naman kasi may Interpol notice. Kaya ko, sabihin dumaan daw dun sa agency. Although may point siya doon, pero mali pa rin kasi kailangan pa rin ng local court. Okay? Although dumaan doon sa Interpol, may Interpol so ICC, Interpol notice, yun din ang ginamit na dahilan ni Marcos, di ba? Kung maalala ninyo, ginamit na dahilan yun, yung Interpol notice. Tapos, dumaan pa doon sa isang ahensya ng gobyerno na talagang nag-aasikaso pagdating sa mga international warrant. Etong kay Trillanes at kay Matibag, sa kanila lang nanggaling. Ayaw pang ipakita, ayaw pang ibigay. Di ba? So, talagang kaduda-duda. Hindi, isipin mo to May pupunta ngayon sa bahay mo. May daladalang warrant. Tapos ang warrant, mula sa barangay. May subpina ka mula sa barangay. Warrant. Di pala subpina, warrant pala. May warrant ka sa barangay. Hinuhuli ka namin sa authority ng barangay na ito. Ito pa matindi. Antahin mo, kunwari, nasa barangay Pula. Halimbawa, nasa barangay Pula ka.
Yung warrant galing sa Barangay Dilaw. Tapos, pumunta sa bahay mo, sa Barangay Pula, at hinuhuli ka. Ha? Sa ngalan ng Barangay Dilaw, ikaw ay aming hinuhuli. Sandali, hindi naman ako taga Barangay Dilaw Bakit Barangay Dilaw yung warrant? Basta. Nasa jurisdiction ka rin namin, isa rin ang ating ang ating distrito. Naintindihan ninyo yung weird nung warrant na yon? Doon pa lang mga kababayan, sablay na po yung warrant. And the argument doon sa Revised Penal Code 9851 na paulit-ulit nila na pinipilit. Hindi kasi yan po yun Papakita ko, sandali ito. Choto. Yan yung kanilang paulit-ulit na sinasabi yung Revised Penal Code na yan. RA, sandali. Sisiguraduhin ko lang, baka mamaya fake news tayo dito Yan. Na sinasabi daw dyan, may karapatan daw na arestuhin ang ating yung presidente, former president, ngayon si Bato, 'di ba? Which is also very clear na meron doon na sinasabi, nakakalimutan yung section na 7 na kung saan section 7 ngayon. Wait Yung sinasabi doon na kailangan dumaan sa ating judicial process o local laws. Importante yon, pero hindi dumaan. Kaya diyan, napaka-clear na po mga kababayan na yung sinasabi nilang ICC warrant, hindi pwedeng iserve yan. Kaya nga alam mo, malupit po itong banat ngayon ni Cayetano, ni Senate President Cayetano. Alam mo ito lupit nito. Sabi ko nga ito ang tunay na warning shot. Warning shot po ito sa PNP at sa NBI. Kasi ngayon, yung kanilang pagtangkang mapalitan ng presidente ng Senado, hindi nagtagumpay. Ang ginagamit nilang dahilan, kesyo ayaw daw ituloy impeachment. Nga kahapon, kitang-kita nyo naman, agad-agad, forthwith. Pagka-convene, pahiyang-pahiyaho yung mga senador na katulad ni Soto, ni Lacson, yung mga excited na ma-impeach si BP Sara Duterte, katulad ni Ontiveros. Kasi paulit-ulit nila sinasabi yan kaya inagaw yung Senate presidency, it's because ayaw nilang ituloy ang impeachment ni BP Sara Duterte. Itutulad nila yun sa last year. Anyari. Kaya kayong mga animal kayo, di ba? Lalong-lalo ka na, Ontiveros, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, ikaw Soto, at saka si Lacson, pahiyang-pahiya kayo ngayon. Kasi yan naman, alam mo, sa totoo lang, yan lang naman ang solid ngayon Yang mga bugok na yan Yang 5 na yan. Sino ba yung 5 na yan? Maroon 5. Sabi kasi ni yung kaibigan natin si Benny Antiporda, sabi niya kasi daw yung tawag ngayon sa Senate yung Maroon 13. Maroon 24. Kasi 24 23 lang pala, sorry. Maroon 23. Kasi 'di ba alam niyo may Maroon 5 yung banda, yung mga hindi inabutan yun, yung mga matatanda na. Maroon 5, 'di ba may ganun? Eto daw kasi nakamaroon sila kanina, na gano'n sila, nag-convince sila, so nag-robe na sila, maroon yun. So Maroon 23. Sabi ni Benny Antiporda, hindi Maroon 23 Moron 5. Napaisip ako, sino kaya yung Moron 5? Ngayon ko naaalala yung Moron 5 kung sino yun. Yung solidong si Soto, si Lacson,
si Hontiveros, si Bam Aquino, tsaka si Kiko Pangilinan. Yan talagang solido eh. Yung iba naman, mga ano lang yan, malaro na lang yan, politika na lang yan. Etong limang to yan ang solidong opposition ngayon. Oh, sorry, hindi pala opposition, minority. Yung lima na yan. Oh. Kaya nga, eto mga kababayan, napakaganda ho ng nangyari kahapon, napahiya ho sila. Dahil akala nila hindi itutuloy yung impeachment natuloy. Alam mo, maganda ito. Maniwala kayo sa akin, exciting. Ako excited ako sa impeachment ni VP Sara Duterte. Alam mo kung bakit? Baka sabihin ng iba, bakit ka excited? Akala ko ba ayaw mo ma-impeach? Oo nga, ayoko nga siya ma-impeach. Kaya nga ako excited sa trial. Ang problema kasi, na mga nakaraang araw, buwan, binugbog si VP Sara Duterte nang walang kalaban-laban. Para bagang pumunta ka sa isang away na 10 sila, ikaw nakatali pa ang paa at kamay mo. Tapos 10 yung kaaway mo. Eh dito nga, buong kamarang kaaway ni VP Sara Duterte pinagtulungan. Tapos at the same time, hindi naman siya pwedeng lumaban, hindi siya pwedeng magsalita, hindi siya pwedeng dumipensa, hindi pwedeng cross-examine yung mga walang kwenta nilang witness. Di ba? Pero dito sa trial, eto na yung bloodbath na tinatawag. Simula na ang bloodbath. Oh, simula na po ang bloodbath. Bakit to kanyo? Eh kasi dito, talagang literal na, eto na po. Pwede na hong i-cross-examine yung mga pinipresentang ebidensya, witness. Mantakin mo yung mga ko-cross-examine dyan, mga malulupit na lawyer. So yung mga imbento, yung mga paiyak-iyak ni Madriaga, hindi bebenta yan mga kababayan. Hindi bebenta yan. O panoorin natin itong banat ni, warning shot ni Cayetano. Well, what happened? Bakit as is, status quo? What do you think happened? Ang ugong over the weekend. First, only to God's grace. Okay, so the 2 weeks na binubuo ito and they were asking me, na-expect na yung ibang pressure. Okay. Pero I have to admit, grabe yung pressure. And to all of you, lalo sa mga mahal namin sa media, read between the lines. Senator Cayetano, ako na lang magkikwento. Kasi may yung mga media sa Senate, sorry pasensya na, medyo mahina ang kokote. Hindi naman lahat. Yung iba naman matalino. Meron lang talaga mahina ang kokote o di kaya pinipilit nila yung agenda nila. Sa kaya nga sabi ni SP dito, pag SP Senate President sabi ni SP dito, read between the lines. Ako na lang po babasa para ho dito sa mga ugok na nagtatanong sa inyo. Sinasabi niya dito, yung mga nakaraang araw, matindi talaga ang pressure. Matindi. Di ba sinasabi ko nga sa inyo? Nag-video pa nga ako dyan. Sabi nila fake news daw. Hindi ho, mamaya makikita ninyo. Papakita ko sa inyo. Matindi talaga ang pressure. Pinipressure ho. I will give you names kung sino yung pinipressure. Okay? Cheese Escudero, pinipressure yan. Si Estrada, si Jinggoy Estrada, pinipressure yan. Yung mga pinangalanan na di umano daw sa flood control. Si Villanueva, yan. Yung magkapatid na Bilyar, pinipressure yan. Si Loren Legarda, pinipressure yan. Bakit? Lahat kasi sila, may banat dyan Binanatan yan. Di ba si Cheese Escudero dinadamay doon sa issue ni Romualdez. Si Jinggoy, sinasama daw. Kaya ang ginawa nila, sinampulan nila si Revilla. Yung ginawa nila kay Revilla, it's not really for Revilla. Imaginin mo yung tao, hindi na senador. Bakit nila yun ang sinampulan? Kasi hindi ka na senador, so wala ka ng power. Okay? Hindi, natalo siya, remember? Pangalawa, dahil yung buong kamag-anak niya, hindi bumoto ng impeachment. Second good point. Di ba? Talagang merong point Wala sa power, buong pamilya mo, Duterte, kilalang kalyado ni VP Sara Duterte. Kaya kitang-kita mo na good target si Revilla. Plus,
Alam mo naman, nasira na yung reputasyon niya. Sinira yung reputasyon niya nung panahon ni Aquino. So talagang shoot siya doon eh. Perfect person siya. Perfect person to be an example to whom? To Jesus Escudero, to Jinggoy, to the Villar, and to Legarda. Remember si Legarda, may anak siya. Hindi man nasangkot si Legarda dito sa mga issue ng flood control, pero remember yung anak niya. Kasi yung anak niya, malambot ang puso ng nanay sa anak. Kaya nga kinakasuhan kaliwat kanan yung anak niya, di ba? Oh. So ang balita ko, ako na lang, I will read between the lines. Ang balita ko, di umano, allegedly, sabi, di ko sasabihin kung sino. Pero alam nyo naman sigurado. Ang balita ko talaga, eto mga to, winarningan. Tutuluyan namin kayo kung hindi kayo babaligtad. Kailangan nyo bumaligtad over the weekend. As a matter of fact, alam na yan. Kaya nga, nag-warning na ako nung Sunday, Saturday ata. Saturday and Sunday, nagsalita na po ako. Naggawa na ako ng video to put pressure on these senators that we Filipino people are watching you. Yes, maybe you are pressured by the government. Kaya ngayon, may isa ng kinasuhan. Iisa-isay na ho sila. May dinadamay na ngayon. Sino yon? Mamaya sasabihin ko sa inyo. Ganyang kalupit itong, ganito kademonyo itong ng gobyerno Between the to. lines. Any pressure, negative or positive, please read between the lines. What pressure? Pressure na kumalas. Who caused Hindi ko alam kung nagtatanga-tangahan ng media o gusto lang talagang nilang manggaling sa bibig ni Cayetano. Alam naman Who ng lahat. lobbied? Alam naman ng lahat. So, ang aking inuulit na message, we're here to collaborate. So, interdependence with the judiciary and the executive. Wala namang problema sa judiciary, but with the executive, we want to collaborate. Ano yung, especially because of the crisis, gugutom na talaga mga tao eh. Talagang nawawalan na ng trabaho. I don't blame them for trying, but mas marami nasasaktan habang tinatry. Tapos yun nga, katulad ng NBI, kagabi lumabas, may ano talaga, gunpowder. So nagsisinungaling talaga sa presidente. So there's a lot of lies, misdeception, miscommunication ongoing. Okay. But yung members namin, we say we'll hold together. Manipis talaga, kaya grabe yung pang-intriga, grabe yung pakiusapan. May attempt kanina dun sa committees. Having said that, we're all professionals and I don't blame the minority. Nung nasa minority kami, gusto rin namin maging majority. Diba? So ang tinutulay ko is that basta dun lang tayo sa tama pare-pareho, we're willing to work with you. Pero yung hahawakan nyo kami sa liig or magdidikta, especially kung papunta tayo sa changing the constitution, medyo malabo kami sumama. How does that feel like? Kasi po, ayon din po sa aking talaba, nung talaba banat ba eh? Di ba yung bayot na si Palsis, meron siyang Tweety Bird. Mahilig sa Tweety Bird. Ako, mahilig po ako sa talaba. Kaya, ayon doon sa talaba ko sa Senado. So, nagkakaintindihan na tayo. Pag tinawag kong talaba, may talaba ako sa Senado eh. Ayon doon sa talaba ko sa Senado. Ayop ka. Hindi, ayon doon sa aking talaba sa Senado, talagang napaka-tindi ho ng nung pressure na yan na masasabi nating hindi lang ho hindi ho ito blackmailing na ang ginawa. Pero alam mo, pwede ba palakpakan naman natin yung mga hindi bumaligtad? At ibu naman natin yung napapabalita, di umano ha. Actually, hindi ko alam kung bakit. Alam mo, eto, sana kayong mga Pilipino, maging wais na kayo. Pag merong nagko-comment sa social media, ang daming nag-comment sa post ko, Banat Bay, actually, kilala ko, halatang-halata na mga troll eh.
Lilipat na daw yung dalawa sa majority. Huwag kayong kakagat agad-agad. Sino man naglalabas niyan? Kung wala kayong pruweba, huwag kayong maniniwala. Wala ko kasi nga kung ano eh. Yung dalawang sinasabi nila na yon, si Subiri at saka si Gatchalian. Duda na ako eh. Linggo pa lang duda na ako na babaligtad yun. Hindi, walang mga bayag yung mga yun eh. Sorry ah. That's how I see it. Don't get mad. Wala naman mga bayag yan eh. Hindi handa niya makulong para sa bayan. Mananatili sa administrasyon yan. Maniwala kayo sa hindi. At ako, malakas ang faith ko dito kay Jinggoy at saka kay Estrada. Kay Jinggoy at saka kay Escudero. Kasi sila, in history, pag pag-aaralan mo yung kanilang political, hindi sila yung political butterfly. Si Estrada nakulong na nga yan dahil kumontra nga din niya sa dating gobyerno eh. So ibig ko sabihin, whether you like it or not, or you don't like them, hindi sila yung political butterfly na palipat-lipat. Unlike yung mga karakas ni yung Zubiri, karakas ni Gatchalian, na alam mong sumasakay lang yan sa Agos, sa admin, kailangan ng pagpapala. Si Legarda, doon medyo natakot ako. Kasi alam naman natin si Legarda, pag ganun-ganon din yan eh. Ang pinagkaiba lang kay Legarda kasi, kaya siguro nandito na rin siya sa side ng majority, dahil tumodo na talaga yung ano niya yung anak niya eh. Tinatarantado na yung anak niya eh. So, pumanig na siya dito sa anak niya. Yung mga bilyar naman, alam naman natin business interest yung mga yan eh. Kung ano yung business interest, simple as this. As a businessman, you listen to this. As a businessman, would you risk for another 2 years or another 6 years? Mamili ka. Totoo. As a businessman, magtitiis ka ng 2 taon, magri-risk ka ng 2 taon, o i-risk mo yung 6 na taon? Di ba mas i-risk mo na lang yung 2 taon kasi 2 taon na lang naman titiisin ko. Baka less than na nga lang yan. Kasi 2 taon na lang si Marcos eh. Baka less na nga yan kasi nga botohan na eh. I mean, kampanya na. So, wala nang budgetan dyan. Di ba? Wala nang ano dyan. Medyo hirap nang mag-gipitan dyan. Busy na yung pamahalaan sa kampanya. So, more or less, 2 years. 2 years na lang. Alam naman natin, sure shot na si VP Sara Duterte sa 2028. 6 years mong kakalabanin yon pag bumaligtad ka ngayon. Wala ka. Kaya lang ito kasi sila Subiri at saka sila Gatchalian. Wala kasi talagang bayag yan. Sa totoo lang ha. Parang you're walking on eggs, gano'n kayo na very thin line. It's what, 13, 11, pero and then alam mo, yung dalawang the last time I felt like this was during the time ng Hello Garcia. Kasi it's just so pure eh. I mean, I'm not saying lahat ng decision ko ay tama. I'm as imperfect as anyone else. But it's a walk of faith eh. It's just, Lord, kung ilalagay mo ako dyan, lagay mo. Biglang nilagay. Lord, kung tatanggalin mo ako, tanggalin mo na ako. So, I just have to make sure that every day is a day I really use to the optimum. Gamitin ko talaga yung kapangyarihan na binigay sa akin ng Senate President to do good. Diba? So yun ang mimitingin namin ngayon. What is the 3 to 7 bills that can address the crisis? So ano yung presyo, trabaho, kita, or sa energy, presyo ng kuryente, or sa agriculture, maliit man ang epekto or malaki na we can propose to Malacanang tapos itulak ng gusto. But can I, medyo hindi lang kasi na-pick up because it was just one of my vlogs naman. Naparating sa akin na maraming nakapending na bagong taxes. And this is normal sa mga economists. Pagka ganito na may threat ng stagflation, nagmo-move sila for new taxes. Ang sabi ko, we will be open but only if mag-order muna sila ng 10% saving sa buong gobyerno. Ipakita muna natin sa tao bago natin singilin ng mas mataas. Ito, matagal niya na sinasabi. Magtatax.
ubus na nga ang pera natin, gusto pa tayong taksa ng gobyerno to. Alam mo kung bakit? Ubus na rin ang pera ng gobyerno. Pero wala sa serbisyo. Wala rin sa infrastructure. Saan? Ngayon, sinasabi ni Senator Alan na kinausap pa rin daw sila ng gobyerno ngayon at they want additional tax. Pero sa tono nito, ngayon, tila mukhang pipigilan niya, parang sinasabi niya, ipakita muna natin sa taong bayan yung 10% na matitipid natin, then tsaka tayo pwede mag-tax. Sa tingin niyo makakatipid? Sa ginagawang abuluyan na ginagawa ng gobyerno sa mga Pilipino para makuha ang ratings, sa tingin ninyo, makakatipid ang gobyerno? Dili. So, ibig sabihin nun, mukhang tatablahin yung tax. Additional tax. Dalawa. One, nagsisave tayo, walang luho sa gobyerno. Number two, honest to goodness yung atin anti-corruption. Diba? Kasi kung mag-new taxes ka, So, that's impossible. tapos ang mangyayari, tingin nila binubulsa. Or mag-new taxes ka, pero tingin nila, pag tinignan, marami pang luho sa budget, hindi susuportahan ng tao yun. The problem is economic spending is down. Yes. So the economy is really not moving at all. It's the first time siguro after World War II na nagkasabay-sabay. Oil, fuel, fertilizer, geopolitical tension. So tapos tayo kasi 3-4 ang tama. Bakit? Marami tayong OFW eh. So each and every one na kailangan umuwi, walang sweldo yon. Pag uwi, wala na rin remittance iyon. Okay. Tapos nung tinamaan ng Bahrain at Qatar sa LP sa gas, ang byproduct ng urea, which is fertilizer, na ang biggest is India. So hindi naman basta't mag-export. So mataas na, mahirap pang kumuha. So ano na eh, what do you call this? Nanganganak at damay-damay. Viral na rin yung crisis eh. Opo. So ito pong nangyari today, is this how the Senate will conduct itself? Na una, you were a Senate session, Yeah. regular session, and then you convened the impeachment court, and then biglang naalis na naman yung mga I'll road answer nyo. that directly, Yeah. then I just wanna thank the minority then. One, so mangyayari nito, medyo ilang linggo pa bago mangyari yan yung naka-road na araw-araw na. Bakit? Kasi may 10 days pa para sumagot ang Vice President, tapos 5 days pa, tapos pre-trial pa. Okay. So yung actual na trial, malamang yan, tatama yan naka-break, so malamang yan, maka-araw-araw kami, pero may committee hearings. Ngayon, pagka nagka-session na ulit, yun ang mas malaking challenge kasi kung tutusawa yung everyday, kailan tayo magsasesyon. Pero we will balance it. But I want to take the minority because they're statesman and professional enough. Nagkausap-usap kami na while they don't have the numbers, yung usual na proseso sa Senado, wag nating i-delay. Opo. For the record Senate po. President Cayetano, if we reverse engineer what happened nung Wednesday, tama ho ba na kulang ng communication between the GSIS and the Senate? Hindi kulang. They were not informed, you were not informed na nagbarena Hindi sila. kulang. Sinadya nila. Sinadya nila. Never. Iyon ang banat. Warning shot pa lang yan. Mamaya meron pa. Kasi yun ang pinalalabas eh. Kulang daw ang coordination. Ang GSIS never nagpapasok ng NBI kung may problema sa peace and order. Police parati yun. Okay. Number 2, ibabarena mo yung pinto na lalabas yung mga senador. Isasara mo yung gate sa likod kung kailan lalabas yung mga senador. Tapos nung tinanong namin, wala daw NBI sa loob. O, bakit yung ngayon yung may pulbura sa kamay at dito sa loob ng Senate nahuli? Diba? Would it have been simpler kung in-inform kayo ng GSIS na magbabarena kami to secure pero the door? masisira plano nila. Oh, so you're Malalaman saying- namin eh. Malalaman kasi, it's okay. Malalaman kasi namin eh. Malalaman namin. So you're saying to deliberate? At this point in time, the burden is on them to prove to us that it's a series of coincidences. Okay. Kasi pag ni-reverse engineer namin, plinano talaga nila na pakita sa Senate na ganyan ha. Sige, may numero kayo, nandyan si Bato, ganyan ha. Papaligiran naman namin kayo ng mga armado. Senator Gringo Nason said it best. Diba? If you are where you're not supposed to be at armado ka, what do you expect will happen? SP Summit po ng DOJ, sabi ni Malinaw yun ha, mga kababayan ha. Sandali, hindi pa tapos bumapasok na kagad yung ano eh. si Secretary Vida
coordinated daw yung move ng NBI, yung mga armed. Inamin niya na coordinated sa kanya. Anong and reaction then he niya? wants to investigate. Gusto ni Secretary Vida mag-imbestiga ang NBI, DOJ, pero sila ang dapat imbestigahan eh. Kaya nga ang message ko sa kanya, hindi ka pwedeng bida kung kontrabida ka. Ay, grabe. Okay? Wag ganun. Ay, nako. Yung acting secretary kasi ng DOJ eh. Tama naman si Cayetano dito. Kung ikaw yung kontrabida eh, bakit ka ikaw magbibida ngayon na mag-iimbestiga? Di ba? Oh. Hindi niya naman sinasabihan si DOJ secretary ha. Ang sinasabihan niya talaga dyan si Matibag. So kung gusto mo mag-imbestiga, kailangan neutral ka. Si Secretary John Vic, hindi ko kasama sa politika. Si Secretary John Vic, maraming policies namin, hindi niya gusto ka. Pero nung pumunta siya dito, malinaw. Impartial, sabay tayo, ano kailangan mo sir? Kailangan ko CCTV, sinabit namin. So basta patas payag kami, pero wag naman yung gagawa ng storya tapos kami pa ang kontrabida sa huli. Isa na lang po, SP. Yung inaabangan ng iba yung chairmanship ng Blue Ribbon Committee, bakit wala po? Because nga, we wanted a bigger majority and we want to move forward na hindi confrontational pero lumabas lahat ng totoo. So we're considering everyone. We're considering Senator Marcoleta but we're also considering someone else. O sabihin ko na, we're considering Senator Pia. Diba? And then, dati, Take note po ito ha. Ito ho, galing ho din sa talaba natin dyan. Hindi po yung support na Tweety Bird ni Palsis. Ito po sa talaba natin ang galing din. Talagang alam mo, ang gusto sana talaga nila kahit po I think si SP nabanggit din ata nung isang talaba ko. Gusto naman talaga si Marcoleta sa Blue Ribbon. Ngayon, ayaw ni Marcoleta. Hindi ko alam kung bakit ayaw ni Marcoleta. Honestly, hindi ko alam kung anong dahilan niya kung bakit ayaw niya sa Blue Ribbon. Pero tignan nyo, lalabas sa mga balita yan na itatanggi niya yan. Hindi, sabihin tatanggi. Sasabihin niya na hindi niya gusto. He would rather be a different chairman sa Blue Ribbon. I hope he would change his mind. Senator Marcoleta, if you're listening, ito na yung pagkakataon mo eh. Kasi ang pangit, banatan mo si Lacson, di ba, na parang sablay, ganyan-ganyan. Tapos, ikaw naman ang pinaka-the best na maupong Blue Ribbon Committee dyan. At sinasabi mo, ba't di patawag si Romualdez? Ba't di patawag si ganito? Tapos biglang nung may oportunidad na ikaw yung magpatuloy nung hearing na yon sa Blue Ribbon, at ipatawag si Romualdez, biglang sasabihin mo, ayaw mo. I mean, hindi ko makita yung logic doon. Unless somebody would explain it to me. Pero yung kasi narinig ko how true, Senator Marcoleta, ayon sa aking talaba dyan sa Senado, how true is it na ayaw mo ang Blue Ribbon chair? Kaya nabanggit dito ni Cayetano, si Pia Cayetano. Kasi si Pia Cayetano, abogado yan. At okay din, pero sa akin okay din yan si Pia Cayetano bilang Blue Ribbon Chair. Lalong-lalo na nakipagsigawan siya kay Matibag. Boom! Kanana. Mali. Senator Pia, pagkasakasakali lang ikaw naging chairman ng Blue Ribbon, agad-agad ang imbestigahan ang Senate siege. Yan, imbestigahan natin ang Senate siege. Okay? So, wag kang papayag na sigawan ka ni Matibag diyan sa loob ng Senado. Hindi kasi alam mo, sana nakakarating sa mga senador tong video natin, We're waiting. Sorry po again pagpasensya nyo na, marami tayong kakalala dyan sa Senado. Kaya magagalit kay Banatbay Baka hindi na ako papasukin dyan. But we are waiting. Yung ginawang pambababoy sa inyo, kami ang nasaktang mga Pilipino. Feeling namin kami ang binaboy. Alam nyo kung bakit? Tama ka, Senate President Cayetano, na the Senate is the last line of defense sa
konstitusyon o sa ating bayan. Kayo na lang ang sa amin, tatagalugin ko na lang kasi baka mali pa English ko. Kayo ang huli naming pag-asa sa bayan na to. Kung huling namin kayong pag-asa at nakikita namin binaboy kayo ng NBI, masakit yun para sa amin kasi kayo yung huli naming pag-asa na kumilos. So please, kumilos po kayo. Please, do something sa pambababoy ng NBI sa inyo. Flood control lang. Now we have to investigate yung ginawa ng NBI. So sa rules pa namin bibigay yan sa Blue Ribbon, di ba? So it's getting more complicated because nga of the events last week. Having said that, kung panay ganyan yung issues, kawawa ekonomiya natin, kawawa si Juan de la Cruz. So, Sir, bakit po SP hindi si Senator Marcoleta sa Blue Ribbon? because all of us agree na sabay-sabay ang problema sa bansa. So, unahin ko muna. Pwedeng device because No. could be Yung sinabi mong bakit hindi siya, we haven't decided na hindi siya. Kung ang tanong, why are we considering others? Because from the start, nung nilagay nila ako, sinabi nilang lahat, walang magdidemand ng kahit anong committee, mag-usap-usap tayo. So, meron din mga nagsasuggest na we will prioritize the flood control together with other economic and other issues. For example, yung agriculture, yung mga smuggling, etc. na nakakabaksak sa atin. So I haven't talked to them, but all of them, Senator Pia, Senator Marcoleta, all of them said, SP, discuss lang, but we're all open. So that's why we're going to go on caucus na yon. So it may be, it may not be. So we haven't decided the one to o siya ilagay. So karamihan ng binasa natin today ay yung mga dati na, except for a few. Okay, last question. Ano ba yung suspension order ng ombudsman? We're going to discuss it. Kasi pupunta, after the senators, i-meet ko yung bagong SecGen tapos yung legal. Okay, thank you. Ito na yung warning shot. Antayin ninyo. Ito na yung warning shot. Nandito ka, ma'am. Wala na sa tayo. Paano, pag sinusugod ka na, hindi ka na makakapaalam. So sa inyo yung decision. Susunod po. Yan na. May tatanong lang. Ay, wag kayo maingay! May sasabihin ang ating Senate President. Ibabalik ko lang sa inyo sa sa warning shot, okay? Kung sinabi ng Malacanang, bawal ang armado sa nakapaligid sa Malacanang, pumunta ka doon na naka-armado ka, hindi ka ba magwa-warning shot? Okay. Pag sinabi sa Supreme Court, pag pumunta kayo dito armado, mag-coordinate muna kayo. Pumunta kayo, hindi kayo nag-coordinate, hindi ba magwa-warning shot? The circumstance is very important. We were on red alert, if I can call it that way, because nung nangyari nung Monday, at buong araw may mga report ng mga armado and deny yung NBI. Okay? So the investigation is ongoing. Pero yung maglabas na ng mga talking heads, yung mga nagsasalita na hindi dapat ng warning shot, napakadelikado. Pati ang PNP yung general na yon, napakadelikado nung sinasabi niya. Para niyang tinatanggalan ng depensa ang Malacanang at saka ang Supreme Court sa pinagsasabi niya. So ang pakiusap ko, we're being deliberate, we're being prudent. Ingat kayo mga law enforcers kasi yung sinabi nyo, babalik din sa inyo. Yung time na kailangan nyo ng suporta dahil dinidepensa nyo yung bansa, binigay namin. So now na may dumepensa sa Senado, mag-ingat-ingat kahit inuutusan kayo. Okay. Yun ang matinding doon. Banat doon. Read between the lines. Alam mo kasi, pasensya na ho kayo hindi ho tayo nagmamagaling. Ako naman, kilala nyo naman Disclaimer ko na ho ito ever since. Magkakilala po kami ni SP. Si SP po kasi pag nagpaliwanag, medyo malalim. Medyo, siya paano ko ba masabi ito ng maganda? Baka sabihin ni blasphemy. Kasi yung nagbabasa ng Biblia ito So minsan yung kanyang pagsasalita parang nasa parable din. I mean,
if you are a Christian, you would understand me. Okay? Sometimes kasi we Christian, we use jargons or sometimes we use dahil siguro sa kakabasa rin yan ng Biblia, na-apply natin ngayon in the way we communicate with people. Kaya siya, yung kanyang pagkikwento minsan, parang, alam mo sa Panginoong Hesus, di ba, bakit ba kasi puro parable lang ginamit ng Panginoon? Hindi na lang niya diretsuhin. Tinatanong siya, ikaw ba'y Diyos? Iba, yung sagot niya, manggagaling sa Old Testament, pero hindi niya siya sagutin ng direkta. Ipapaliwanag niya kaagad. Parang ganito yung nangyayari kay SP. Ganun ko kasi siya mag-speech, ganun ko siya magsalita. Dito, sinasabi niya, para bagang mali yung warning shot daw na yon, kasi nasabi ng mga media, mali yung warning shot na yan. Pinapaliwanag niya, kung napapaligiran ka na ng mga taong armado, pinabababa yung baril, ayaw ibaba ang baril. Kaya nag-warning shot. Kung ginawa yun sa Malacanang, pare, nandun, naka-uniforme. It does, kasi sabi niya, NBI yun eh. It doesn't matter. Kasi ngayon, ang kriminal, they can buy NBI, di ba? Nakakabili nga ng kumpletong damit ng pulis eh. NBI pa kaya na mas madali. Kasi hindi naman po kumpleto ang damit ng NBI. Wala naman silang pambaba. Iba-iba naman na suot nilang pambaba. Mag-vest ka lang dyan, ang dami nabibili dyan. Sa Lazada, maganap ka, ang daming vest dyan. Yung nakalagay dyan, bulletproof, 1,000 pesos lang. Best lang po yun, lalagyan mo lang ng NBI yun. Oh. Ibig ko sabihin, it doesn't really matter whether they're in uniform or not. Kung magsuot nga ng, halimbawa, sabi ko nga sa inyo, nakapang SWAT o pang pulis, nasa labas ng Malacanang, armado, tapos biglang lalapitan sila ng PSG. Sir, taga saan po kayo? Pulis kami. Oo, pero bawal yung ganyan. Ibabaho nyo yung, mga baril ninyo. Tas lalo pang tinaas. Ano sa tingin nyo gagawin ng PSG? Warning shot. Anong ginawa nito ng NBI? Nung winarning shot sila, pinagbababaril. Oh, so ano mangyayari ngayon? Yun yung sinasabi. Kaya nga sinasabi ni Cayetano dito, doon hindi ko kilala kung sino yung general na nagsabi. Doon sa general na nagsasabing mali yung warning shot, ganito. Kasi sinasabi nila, eto para lang sa kalaman ninyo. Alam ko kasi yan kasi basta, hindi ko na lang kikwento kung ba't ko alam. Alam ko po na dati, allowed ang warning shot ng pulis. Pero, nag-issue na ang pulis, ngayon, itong mga nakaraang mga taon, na pinagbabawal ng warning shot. Kasi nga, ang prinsipyo doon, yung warning shot, yung puputok sa taas, bababa din yun. Diba? Kung pinagbabawal nga natin sa bagong taon yun, at saka delikado, baka may tamaan doon sa warning shot. So, pinagbawal na ho yan ng pulis. But, the argument, pulis ho yun. In a police operation, bawal ho yun. But, etong OSA is not a police. Ito is nagsisecure ng isang sagradong lugar, Senado. Kung ikaw nga, na tao, pinasok ang iyong bahay, nag-warning shot ka kasi ayaw mo kagad barilin. Kaya lang, kesa na tumakbo yung magnanakaw, tumakbo papunta sa'yo. Pinagbababaril ka pa. Anong gagawin mo? Kaya nga dito lang sa argument na to, sinasabi ni Cayetano, maling-mali yung nagkokomentong general kung sino ka man. Tingnan ninyo yung ending niya. Dinidefend namin ng police. Hindi lang niya binanggit yung word na deliberation. Pero doon kasi ginagawa yon. Ano ba yung deliberation? Deliberation ng budget. Wina-warningan niya dito. Kung ididiin nyo at ipagpipilitan ninyong warning shot yan, pinaglaban namin kayo sa pagdating sa budget. Kasi dyan naglalabanan yan eh. Kaya nga ang tawag dyan, deliberation, di-defend mo yung budget mo ng ahensya mo.
Pinaglalaban namin kayo mga senador, dadagdagan kayo ng budget, dagdagan. Ngayon na kami na may hawak. Ngayon na ako na ang Senate President. Ngayon na magkakaroon tayo ng budget. Para bagang ganito ang read between the lines. Lintik lang ang walang ganti. Mas dinidefend nyo pa yung NBI? Sige lang. Parang ganun. Siyempre, hindi aaminin ni si Senator Cayetano yan, pero ako na lang magsasabi. Di ba? Parang ganun. Dinidefend namin kayo, ha? O, darating yung panahon na kailangan nyo rin kami i-defend kayo. Sige, sige. Kaya, ngayon, i-defend nyo kami. Parang ganun ang sinasabi ni Cayetano. Alam mo, etong si Cayetano, si Senate President Alan Peter Cayetano, matalino po kasi itong taon to. Kung hindi man siya yung katulad ng iba na, anong tawag mo, confrontational, o yung parang palaban, katulad ni Baste o kaya tulad ni Pangulong Duterte, hindi man siya ganon, pero matalino po siya. He knows where to fire the shots. Hindi man niya harap-harapang babarilin yan, antay kayo. Hindi, sorry I know this person eh. This person deserve this position. He is a good leader. Matalino po yan. Sobrang talino po niyan. Aside from matalino po, may wisdom po itong maman to. Sobrang ang wisdom nito. Pagkakausap mo to, pag nagkikwentuhan kayo nito, kung pwede lang maglabas ng notebook para isulat mo yung mga natututunan mo sa kanya. Medyo minsan lang malalim. Minsan din may kakornihan. Joke lang po Hindi kasi inaasar nila to pag nagjo-joke, siya lang ang nakakaintindi. Hindi, naintindihan ko yung mga joke niya. Ang lalim nga ng joke niyan Ang hirap nga intindihin minsan Pero ngayon, pasok na yung mga joke niya. Hindi, pero ito wala akong biro. Kaya nga sinasabi ko nga sa inyo, perfect ito bilang Senate President. Dito sinasabi niya sa kanyang mga interview, patas kami. We will be fair. Papakinggan namin kayo, minority. O Marcos, papansinin ninyo? Hindi niya binabanata si Marcos. Bakit? Because he knows that the Senate cannot live without the budget of the executive. Pero, sinasabi niyang paulit-ulit kay Marcos, hindi niyo napapansin, paulit-ulit niya sinasabi, you are misinformed. You are misinformed. You are misinformed. Paulit-ulit niya Tapos, paulit-ulit din niyang pinupuri si Rimulya, si John Vic. Sumaside siya kay John Vic. Which is sa akin, tama Sa tingin ko tama siya dito. Although I do not trust John Vic. Pero tandaan ninyo, may alitan yan na si John Vic, si Trillanes. And, eto, by history, alam ng mga pulis ito, meron ng girian ng NBI at ang pulis, ang PNP. Noon pa yan. Tagal na panahon pa yan. Kasi minsan ang NBI medyo din yan ayoko namang sabihin mayayabang, pero mataas kasi yan Abogado yan So medyo mataas ang nila sa tingin nila sa sarili nila. Ang PNP minsan naiinis sa ganyan. Yung parang stepping doon sa kanilang jurisdiction. Kaya minsan nagigirian yan Naguhulihan niya mga yan Huhulihin ng pulis yung NBI hulihin yung pulis. Ganyan minsan. Kaya nga kung babansin ninyo, paulit-ulit na na-confirm. Si Robin na mismo nagsabi na si Bato gusto niya na sa PNP. Bakit niya gusto sa PNP? Gusto niya makulong sa PNP? Paano kung bitbitin siya ng PNP sa dahig? Bakit niya gusto sa PNP? Hindi niyo napansin yun? Di ba? Weird yun Gusto ni Bato sa PNP. Kasi alam niyang hindi makakalusob doon ng NBI. At alam niyang poproteksyonan siya ng PNP. Kasi alam nating lahat, itong NBI ang may kagagawan.
ng katarantaduhan sa kanya. Sandali, banat ba? Paano kung dalhin siya utusan siya ni Marcos, itong PNP chief, utusan ni Marcos, pag custody nyo na, bitbitin nyo na sa sa dahig. Yan yung mahiwaga. Bakit niya doon gusto? Read between the lines. Dito, pinipitik niya ngayon ng PNP. Ito, basahin nyo na maigi. Dito, sinasabi ngayon ni Cayetano, pag deliberation ng budget, dinidefend namin kayo. Now, mag-ingat ka. Yun ang sinasabi niya doon sa general, kung sino mang general yun. Mag-ingat ka. PNP yung sinasabi niya dito eh. So ano ibig niya sabihin? Defend us, we will defend you. Sabi ko dito, ito bright talaga itong maman to. Kasi hindi naman din kakayanin mag-isa ng Senado. Always remember this. Sa Pilipinas, you need arms. Ibig sabihin, yung mga armado. Hindi mo kayang magtapang-tapangan nang wala ka namang armas. O in this particular case, saan ka? Mamili ka, PNP, AFP, or the NBI. Kalaban mo na NBI. PNP, marami dyan kabaro ni marami na namumuno dyan, mga kabaro ni o classmate ni Bato. Kaya pas pinipili niya yun. O, di ba? O, ngayon, Banat Bay, ba't mo naman nasabi na kanina yung kay, eto, pagkatapos ay tila kakasuhan na to sino ba ito? Si Estrada o si Jinggoy. Ito, pakita natin. Saan na yun? Nawala. Ito. Tila nanganganib malagasan ang bagong mayorya sa Senado. Pinakakasuhan na kasi ng DOJ si Senador Jinggoy Estrada dahil sa flood control scandal. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. Pinakakasuhan na ng Department of Justice sina Senator Jinggoy Estrada, former DPWH Secretary Manuel Bonoan at ilan pang opisyal ng DPWH sa Office of the Ombudsman. Yan ay matapos ang kanilang naging investigasyon sa mga anomalyang kinasasangkutan umano ng mga personalidad sa flood control scandal, kabilang sa mga kasong recommended for filing ng DOJ prosecutors, ang plunder, violation sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, direct bribery at corruption of public officials. Following months of evaluation, the submission of counter affidavits and extensive evidence gathering, the DOJ panel concluded that there is an interconnected network of public officers who abused their official designations to manipulate project specifications, clear budgets, and rig public bidding workflows. Bukod kay Senator Estrada, kabilang din sa mga senador na sangkot sa mga nakabinbing flood control investigations, si Kita ninyo? Dito grabe Grabe, biglang sumulpot. Yung kaso ngayon ni Estrada, noong una medyo parang nawala na yan eh. Ngayon. Kaya tingnan ninyo, tutuluyan si Estrada, tutuluyan to si Chis Escudero, tutuluyan to si Villanueva. Watch. Tingnan ninyo. Kasi nga, again, what is their goal? Their goal is simply to get the leadership of the Senate para madiin si VP Sara Duterte sa impeachment trial. Alam mo, ako sa totoo lang gusto ko talaga itong mangyayari sa impeachment trial eh. And I know SP Cayetano, he will be impartial pagdating po dito sa the way na i-handle. Una, he is a lawyer. 'Di ba? Hindi naman niya ibibet yung kanyang integrity. And this is a man of God. Whether you like it or not, this person is really a man of God. Marami na iinis yung pa-Bible niya, pa-prayer niya, pero maniwala kayo, this person is really a man of God.
na even other churches knows this. Oo, minsan naliligwak kasi ang Christian naman it's not a perfect person eh. But at least he has the Holy Spirit inside of him na pwede siya makonvict anytime na meron siyang gawing masama. Aside from that, yung being humble enough to change kung ano man yung mali. Kitang-kita mo yung, kung ako talaga yan halimbawa lang kung iba siguro yan, baka sumabog na yung Senado sa kaguluhan di ba? Pero siya, relax pa rin. Kasi nga makikita mo talaga yung fruit of the Holy Spirit sa kanya Kaya itong si Cayetano, perfect ito pagdating sa pag-handle ng impeachment. Impartial yan. Pakikinggan niya talaga kung ano yung argument ng prosecutor and makikita talaga natin. And ako, I really believe dito sila nagkamali. This is the worst kind of pagtitira o paninira nila kay BP Sara Duterte. Worst to. Etong impeachment. You know why? Lalabas at lalabas dito, bayani pa si BP Sara Duterte. Yung mga ebidensya pinipresenta kay Madriaga, yung sa account niya, sablay na sablay. Mantakin mo, idadamay mo pa yung pera mo nung hindi ka pa BP, hindi ka pa Vice President, pati yung mayor ka, dinadamay nila, that's irrelevant. Sobrang layo na yun Hindi pa pwede yun. Impeachable lang Impeachment po ito. Remember this is an impeachment trial, not a criminal trial. Kung criminal sana pinag-uusapan natin, pwedeng idama yung lahat ng ginawa mo nung nakaraan. Ito impeachment, ibig sabihin, during the vice presidency of BP Sara Duterte. Doon pa lang maling-mali na. Kaya, maniwala kayo sa hindi. Gustong-gusto ko itong impeachment trial na to. Dito lalong babaon at magmumukhang tanga ang lahat po ng nag-aakusa kay BP Sara Duterte. Maniwala kayo sa akin, magmumukhang tanga talaga yan. Mga bobo yung mga yan Sa pagdating sa court, bobo. Yung style ni Madriaga, hindi papasayan sa korte. Dito pa. Remember, sa korte nga, bawal ang camera Dito, public. Patay ka dyan. Kaya exciting ito. Anyway, maraming salamat po Sana po ay i-share nyo po itong video natin para mas kumalat pa po. Mag-subscribe din po kayo para naman mas maganda, di ba? Okay? Maraming salamat po. God bless everyone. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na update.